Hey! Oh, just a little for the coffee, man. Yeah, appreciate it, man. I love your dog. That's one of my dreams for work. My best friend. I never had a dog here. No, here in Canada. Back home as well. And someday, maybe I'll drive a truck, have my wife here with me. Exactly, that's why I got her. I needed something with me. I like the bling bling. It looks nice. Everything's alright! Thanks, Dennis! Alright. Ang gagawin natin, ipapump natin to at obserbahan natin overnight. Kung hindi mawala ng hangin, ibig sabihin nun, nagkataon lang talaga na kakaiba to talagang flat siya. I hope wala nag-slash ng tires o nagtanggal ng hangin. Okay? Ganito talaga. Alright? May problema, i-deal natin kagad. Si Mrs. T pupunta sa Costco at may sasabi siya sa akin, nalimutan ko may kukunin siya ron. Alright, ito ulit tayo at magtatrabaho tayo. Okay, at hope na nawala na talaga ng hangin pero nagpapump ako ng gulong at hindi ko nabalak na mag video. Meron akong narinig. Siguro narinig yun na ngayon. Hindi ko alam kung nakukuha ng camera ng tama. Na-pump ko na siya ng 32 PSI. At habang pinapump, nung natapos mag-pump, meron akong naririnig ng hissing. At paparinig ko yun sa inyo. Paparinig ko muna sa inyo. Dito ko naririnig Completely madilim nga pala itong aking ang loob nito, pero bigla siyang lumiwanag. Ewan ko napansin niyo. Sa ngayon kung ako nakatingin, madilim ang lugar na to, wala akong makita. Pero dito sa lente, nakikita ko na maliwanag. Itong kagandahan ng DJI Action 5 Pro. Kaya kung may hinahanap kayong action camera, consider this DJI Action Osmo 5 Pro. Minorder ko na naman yung pangalan. Alam ko nga hindi to made in the USA, pero hey, you know what? Napakaganda pa rin niya. Narinig niyo ba yung hissing? Yung hissing, yung ganon. Yung hangin yun, kaibigan Hangin yun. Lalapit ko pa ha. Mawari, nasa party rito Ang suspetsya ko ito kaibigan dahil spring na ngayon at marami nang natutunaw na yelo at ang kalsada bumabagsak na. Oo kaibigan, bumabagsak din ang kalsada dito dahil natutunaw ang yelo na sa ilalim. At yung mga tumaas na kalsada, tumataas din ang kalsada kaibigan dahil tuwing winter nagkakayelo yan. Hindi lang napapansin pero tumakit yan. At pag natunaw ang yelo, bumababa ang kalsada. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng crack, nagkakaroon ng butas. Yun ang problema, angat, taas, di ba? Maraming hindi nakakalam no, nagtataka sila bakit nagkakaroon lagi ng mga potholes dito sa kalsada taon-taon tuwing summer ay laging may construction dito. Well, yun ang mga dahilan kaibigan. Yung winter dito talagang matindi. I think yung mga potholes ang nag-cause nito. Maaari, bilang nakita ko I don't think na binutasan naman ng sasakyan ni Mrs. T. So ano mangyayari ngayon? Sandali lang harapin ko kayo. Well, ang mangyayari ngayon kaibigan ay sabi ko nga ay kukunin ko yung aking jack stands, floor jacks at aking mga sockets, power tools at papapalitan ko na. Wala pa akong intention na palitan, mag-swap ng tires. Alright? Typically, pag nagsaswap ako ng tires bandang April at ito ngang kailangan tumakbo nitong sakyan bukas, kailangan ni Mrs. T ito sa trabahong makarating siya sa trabaho. May option siyang kumuha ng ibang sakyan, pero I think ang pinakamabuti nito, tanggalin ko yung mag-swap na ako ng gulong, lalagyan ko na ng summer tires o tinatawag na all season tires. Pasensya na kayo, ako ay hindi, may sakit ako sa, minsan may time na nag-freeze, nagyayelo yung utak ko.
Yun ang gagawin natin. O halakay, teka, hindi yata yung safe. Di ba mga 2 years ago, nag-umpisa kang mag-video, sinabi mo na siguraduhin na wala ng snow at hindi na sunod-sunod ang magiging yellow, patak ng snow. Lakay, ngayong weekend na to magkakaroon ng papatakuli na magkakaroon ng snowfall. At sabi mo nga, ang last frost ay sa May 15. Well, kaibigan, itong sinabi ko rin doon na may mga time na minsan magdi-decide na lang kayo talaga. At ang kagandahan nito, ang aking papalit ng tires nito, ang binili namin last year lang yata yun or 2 years ago, ay yung Firestone na I forgot the name pero ilalagay ko dito sa description sa baba. Yun ay kakaibang goma, hindi siya all weather kundi all season lang. Ngayon, kung all season lang yun kay ilakay, bakit ilalagay mo? Hindi ba mas maganda all weather at hindi naman all weather tires mo? All season yun pero special. Special yun dahil ang goma niya ginawa nila, pinormula nila na makaka-adapt sa pagbagsak ng temperatura, even -5, -10. Kakaiba, no? Yun ang balikan niyo sa aking video at yun ang pinagmamalaki ko. Firestone siya eh. I forgot, ilalagay ko nga yung description ngayon. Sa ngayon, hindi ako makapag-isip ng mga ginawa ko ng mga yon, pero lalagay ko dito kung curious kayo, nasa description ang pangalan ng gulong na yon. Version 2 siya, yung version 1 hindi nag-work, pero itong version 2 na nakuha namin ng Firestone na yon ay napakaganda. Hindi lang siya magaling kung merong makapal na snow, like mataas ng snow, then obviously wala naman siyang mga deep lugs, di ba, tulad ng winter tires, pero it's enough. Magkakaroon kami ng snow pero hindi naman ganun kataas at mabuti siya sa yellow at sa madudulas, sa mga slush. Basta hindi todo hindi na to kalagitnaan ng winter, kaya it'll be okay. Isa pa, napagaling na driver ni Mrs. T. Pwede nga siya mag-host, pwede nga siyang mag-artista, maging cast ng Fast and the Furious. No biro, maraming magaling na mga Pilipina dito sa Canada sa pag-drive sa winter. Ang nakita ko lang na mga nagreklamador ay mga kalalakihan na nagba-vlog. Masyadong matatakot mag-drive. Pero ayoko nang lumawig pa to. Alright? Kaibigan, eto na ako at tatapusin ko na to ngayon at siguradong either isingit ko dito yung pagpapalit ko na naka fast pa siya, ano tawag doon? Naka time lapse, di ba? Or ihiwalay ko na yung video na yon. So ngayon, nakita natin ang problema, karoon ng problema, na-identify natin yung problema at masusolusyonan natin. Ito ang mga gusto kong ipakita rin sa inyo, lalo sa mga kabataang Pilipino na nandito sa US at sa Canada. Ang mga bagay dito, may problema, identify it, face it, at gawan nyo ng solusyon. It may not be the best solution, pero alam kong babalikan ninyo yun para permanenteng solusyon ang mangyari. Ang importante, tumakbo ang ating buhay, tumakbo at para maharap natin ang mga pagsubok pa at ang mga goals natin sa buhay, hindi lang basta pagsubok, di ba? Mga pangarap, mga everyday life, everyday challenges. Hello, sir. How are you? I'm okay, John. We're going to have a snowfall. We are going to have more, you think? Yep. Sometime this week. I don't know, Friday, Saturday. Yeah. Hanggang sa muli, padayon.